simulan ang ating talakayan sa araw na ito, ay inaanyayahan ng Panginoon lahat na tumayo para sa ating panalangin. At Beverly, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin? Okay, punta ka sa harap. Amen. Okay, bago po pang lahat ay nais ko muna na tingnan ninyo ang silong ng inyong mga lames sa atutuan kung mayroong mga makikita mga basura at pakilagay na lang sa ating basurahan at pakialis na din yung mga atutuan. Okay, kung tapos na ay maaari na kayo umupo. Magandang araw sa inyong lahat, class. Kumusta kayo? Okay, mabuti naman kung ganon. May liban ba sa araw na ito? Okay, mabuti. Patunay lang na kayo ay nabibigay ng interes upang matutuhan ang ating mga aralin sa araw-araw. Ngayon, narito ang layunin para sa ating panibagong pagsasaraw nito. Una, ay nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tangka-haiku. Pangalawa, napahahalagahan ang kahulugan at tema ng mga tulang tangka-haiku bilang akdang tradisyonal ng silangang Asya at ang pamilya ay nagagamit ang suprasentimental na akala ito, haba, diin at tono sa pagbigkas ng tangka at haiku. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral na tungkol sa kung ano nga ba ang ating napag-aralan noong nakaraang talakayan. Okay, Arnel, ano nga ba ang ating napag-aralan noong nakaraang talakayan? Okay, tama. Ang napag-aralan natin ay tungkol sa dula. Ano nga ba ang dula? Sige, Cynthia. Okay, tama. Ang dula ay isang uri ng akdang pampanitikan na itinatanghal. At ano nga ba ang layunin ng dula? Sige, Nicole. Okay, tama, magaling. Ang layunin ng dula ay itanghal ito sa harap ng madla. Layunin din ito na makapagbigay aliw, makapagbigay ng mensahe o impormasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagkilos at pagbigay ng... Okay, ano nga ba ang layunin ng dula? Sige, Nicole. Okay, tama. Ang layunin ng dula ay itanghal sa harap ng madla. At layunin din ito na makapagbigay ng aliw, magbigay ng mensahe sa pamamagitan ng pagkilos at pagbigkas ng mga salita. Ngayon, upang unti-unti natin masukit at magkaroon kayo ng ideya kung ano nga ba ang pag-aaralan natin sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng gawain na pinamagatang kilalanin natin. Narito ang pagbuto. Suriin ang larawan upang inyong makilala kung saan bansa ito nagmula at bibigyan kayo ng 2 minuto sa pagsusuri. At pagkatapos ito ay sasagutan ninyo ang mga gabay na tanong. Okay, handa na ba ang lahat? Okay, magsimula na tayo. Okay, ngayon na natapos na ang 2 minuto para sa pagsusuri ninyo sa larawan, ay sasagutan na natin ang mga gabay na tanong. Narito ang unang tanong. Pamilyar ba kayo sa mga larawan ito? Saan bansa sa silangang Asya makikita ang mga ito? Sige, Cynthia. Okay, tama. Sabi ni Cynthia, pamilyar daw siya sa larawan ito dahil ang larawan na ito ay nagmula raw sa bansang Hapon. Ang pangalawang tanong naman ay, ano ang mga bagay na inyong nalalaman tungkol sa bansang Hapon o sa mga tao dito? Sige, Reynald. Okay, tama.
7.5. Maaari din namang 7.55 or 5.57. Ang susunod naman ay ang pangalawang uri ng tula na nagmula sa bansang Hapon na tangka. Sino may alam kung ano ang tangka? Sige, Wenji. Okay, tama. Ang tangka ay nagmula rin sa bansang Hapon. Ngunit, mas mahaba ito kaysa sa haiku dahil ito ay binubuo ng 5 paluntod. Okay? At ito ay mayroong 31 bilang ng pantig. So, ang panglimang paksa naman sa tangka ay tungkol sa pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Kung kanina sa haiku, ang paksa ay tungkol lamang sa pag-ibig at paligtasan. So, narito ang isang halimbawa. Maaari bang makibasa? Griselda? Okay. Dito makikita natin sa tangka, binubuo talaga siya ng 5 taluntod. At kung bibilangin naman, ang pantig ay mayroon itong 31. Tanong ko ulit, kung maaari bang magkapalit-palit ang bilang ng pantig sa bawat taluntod? Okay, tama. Maaari rin. Katulad din siya ng haiku. Ngunit sinasabi ko pa nga kanina na kahit na maaari magkapalit-palit ang bilang ng pantig sa bawat taluntod ay hindi maaaring mabawasan o madagdagan. Okay, ngayon, siguro alam niyo na kung ano ang pagkakaiba ng tangka at haiku. No? Ngayon ay talakayin naman natin kung ano nga ba ang mga uri ng poemang suprasentimental. So, ang dalawa ay may koneksyon dahil mga uri ng poemang suprasentimental ay maaari natin magamit sa pagbigkas ng tangka at haiku. So, sino nga ba ang nakaalam sa inyo kung anong mga uri ng poemang suprasentimental? Sige, Julie. Okay, tama. Mayroong 4 na uri ng poema suprasentimental. Ito ang antala o hinto, habag, diin, at tono. So, magsimula tayo sa antala o hinto. Ano nga ba ang antala o hinto? Sige, Beverly. Okay, tama. Ang antala o hinto ay tumutukoy sa samantalang pagtigil na ating ginagawa kapag tayo ay nagsasalita. Halimbawa nito, maaari bang pakibasa? Okay, Lolin? Okay, tama. Kung mapapansin natin dito, ano sa halimbawa, meron bang pagkakaiba o ano yung napansin sa ating binigay na halimbawa? Sige, Arnel. Okay, meron daw, hindi daw pareho ang pinapahiwatig ng dalawang pangusap na ito. Bakit nga ba? Sige nga, patunayan nyo kung bakit yung sinasabing magkaiba ang pinapahiwatig ng dalawang pangusap. Sige, Solano. Okay, tama ang husay. Napansin talaga niya kung ano yung pinupunto ng dalawang pangusap. Sinasabi nito na sa unang pangusap, sabi na, hindi ako ang naniniluan. Makikita natin sa unang pangusap na halimbawa na mayroon dito uwit. Ang ibig sabihin na ang nagsasalita dito, binibigyan niya ng diin na siya talaga ang naniniluan. Kasi sabi niya, hindi ako ang naniniluan. Diba? Ngunit dito naman sa pangalawang pangusap na halimbawa, binibigyan din naman dito na nagsasalita na hindi siya ang naniniluan. Kasi dire-diretsyung pagkakasabi niya, iyak ang kanyang pagkakasabi. Sabi niya, hindi ako ang naniniluan. Maliwanag ba? Maaari mo magbigay pa ng halimbawa. Sige, Neka. Okay, magaling. Ngayon naman,
halimbawa nito. Okay, narito ang halimbawa, pakibasa na. Griselda. Okay. So, makikita natin na dito sa halimbawa, may dalawang binigay na salita. Makikita natin na pareho sila. Ngunit magkakaiba sila dahil sa paraan ng pagbigkas o sa haba. Dito sa una, ang pagbasa nito ay bukas. Ibig sabihin ay nangangahulugang susunod na araw. At sa pangalawang halimbawa naman ay diretsyo lang. Ang pagbasa ay bukas na ang ibig sabihin ay hindi sarado. Maliwanag ba? Okay. Ang susunod naman na uri ng polymer suprasegmental ay ang diin. Ano nga ba ang diin? Sige, Joyce. Okay, tama. Ang diin ay ang lakas o bigat sa pagbigkas ng isang salita o pantin na makatutulong sa pag-unawa sa kahalagahan ng mga salita. Halimbawa nito, pakibasa nga, Maria. Okay. So, mapapansin natin na nakatulad kanina sa haba na pareho ng binigay na halimbawa, parehong salita, ngunit nagkakaiba lamang sa kung paano bibigasin. Makikita natin dito, sa unang halimbawa, ang pagkabasa ay buhay. Mapapansin natin na dito sa unang pag-ibig niya binigyan ng diin sa pagpapabigkas dahil ang kahulugan nito ay nangangahulugan na kapalaran ng tao. Dito sa pangalawa naman, ang pagpapabigkas ay buhay. Dito naman sa pangalawang pag-ibig, binigyang diin sa pagbigkas ng salita na ibig sabihin ay humihinga pa. Maliwanag ba? Okay? Paano ko magbigay ba ng halimbawa? Sige, Joseph. Okay, magaling. Tumpak ang binigay ng halimbawa. Ngayon naman, ay dumako tayo sa pang-apat na uri ng polymer suprasegmental. Ano ba ang ibig sabihin nito? Sige, May. Okay, tama. Ang tono ay tumutukoy sa pagbaba at lakas ng bigas ng pantig. Diba? Dito naman sa tono ay maaari natin gamitin ang bilang na isa para sa mababang tono ng pagsasalita. Ang bilang dalawa naman para sa patamtamang lakas o patamtamang lakas ng tono sa pagsasalita. At ang bilang tatlo naman ay ang pinaka malakas
Okay, magaling. Bigyan natin ng tatlong bagsak si Mark at si Peter. Okay, so nakita naman natin na nalaman nyo kung ano nga ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang uri ng tula na nanggaling sa bansang Hapon. So, parang alam nyo na kung paano ano nga ba ang kanilang estilo sa pagsusulat at sa kayarian na mayroon ang tangka at haiku. Ngayon, meron akong mga katanungan para mas mapalalim pa natin ang inyong kaalaman tungkol sa tangka at haiku. Narito ang unang tanong. Bakit sa tinalakay kanina tungkol sa karaniwang paksa ng tangka at haiku, ano ang kahalagahan ng magulang tangka at haiku bilang bahagi ng kultura Asyano? Sige, sino gusto sumagot? Okay, Aiza. Tama. So, bakit kanina sa akin tinalakay tungkol sa karaniwang paksa tungkol sa tangka at haiku? Mapagtatanong talaga natin na ang tangka at haiku ay may mahalagang bahagi o papel na ginagampanan sa ating kasaysayan at kultura dito sa Silangang Asya. At maipakikita rin natin ang pagpapahalaga sa ating sining, palikasan at sa espiritualidad. Tama. Narito naman ang ikalawang tanong. Paano nga ba ginamit ng tema at mensahe ng mga tulang tangka at haiku na ibinahagi kanina ang inyong pananaw sa sining at kultura? Paano nga ba nabago? Sige na, Alex. Okay, tama. So, bakit sa mga tema at mensahe na ating nakita kanina dahil sa ating pag-aaral kanina tungkol sa tangka at haiku ay mas lalo natin napahahalagahan ang iba't ibang akdang pampanitikan. Mayaman tayo sa iba't ibang akdang pampanitikan. Nakikita natin ang kalaliman at kagandahan nito, hindi ba? At mas napahahalagahan din natin ang tradisyon at kultura na mayroon, hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati rin sa iba't ibang bansa. Okay, tama. So, ngayon naman, para naman natin masubok kung anong natutuhan kanina kung sa pinag-usapan natin tungkol sa iba't ibang uri ng poemang supra-segmental, ay magkakaroon tayo ng gawain na pinamagatang bigkasin natin. So, narito ang panuto. Papanghatiin ang klase sa apat. Ang bawat pangkat ay itatalaga sa partikular na tangka o haiku. Bibigyan kayo ng 3 minuto upang suriin ang tono o damdamin at pakinggan din ang mensahe na nakapaloob sa tangka at haiku. Pagkatapos nito, ay pupunta ang lahat ng miyembro dito sa harapan upang sabay-sabay na bigkasin ang tula habang sinasaalang-alang ang antala o limpo, haba, diin at tono. At ibabahagi din ang mensahe ng tula. At gagamitin ang batayan o pamantayan na ito para sa gawain. So, narito ang tula na gagamitin ng bawat pangkat. Ito ay para sa unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlo, at pang-apat. Okay? May katanungan pa ba? Wala na. Kung malinaw ang ating panuto, ay maaari na magsimula upang pagkatapos ay i-present ninyo dito sa harapan ang inyong inihanda. Okay, dahil tapos na ang 3 minuto na ibigay ko sa inyo para maghanda para sa pagbahagi nyo sa harapan ng klase, ay isa-isa nang pupunta sa harapan ng bawat grupo upang ipakita nila ang kanilang pagbigkas ng tula. Okay, simulan na. Okay, maraming salamat sa lahat ng pangkat. Nakita namin napakahusay yung ginawang presentasyon. Bigyan niyo naman ng palakpak ng mga sarili
Ngayon naman, ay tumungo tayo sa inyong pagtataya. Sa pagtataya nito ay dito na masusubok kung ano nga ba ang gaano kalalim ang inyong natutuhan tungkol kanina sa ating napag-aralan. Pinag-aralan natin kanina ang tungkol sa tama at hypo at mga uri ng polymer suprasegmental. At ngayon naman ay ating titingnan kung ano ang yung mga natutuhan at sa ating pinalapit kanina. Handa na ba ang lahat? Okay, so handa na. Ang panuto ay piliin ng titik ng tamang sagot at isulat sa butang papel. So ang lahat ay kumuha ng kalahating bahagi ng papel para simulan ang pagsasagot. Okay, malinaw ba ang lahat? Okay, kung malinaw, ay maaari na tayo magsimula. Okay, tapos na ba ang lahat sa pagsagot? Okay, kung tapos na, ay maaaring ipasa na sa harapan ng mga papel. Okay, maraming salamat. Ngayon naman, bago natin tapusin ang araw nito, ay ibibigay ko muna sa inyo ang inyong takdang aralin. Sinasabi sa takdang aralin ninyo na sumulat ng tangka o hypo na binubuo ng isang sakmo at pinapaksa nito ay hindi sa pag-ibig sa magulang. Susulat ito sa makulay na papel at lalagyan ng disenyo na may kaugnayan sa nilalagay ito. At pagkatapos nito ay syempre babasahin sa harap ng mga magulang ang inyong ginawang tula ayon sa tamang antalang hinto, tono, diin, at hawak. Okay. So narito ang pamantayan para sa kubo ninyo sa inyong mga tula.